Kumusta mga brad? Kung atin nga pong matatandaan, naglabas nga po si Honda ng isang motor na parang dikambyo pero hindi naman talaga dikambyo. Sa madaling salita, automatic. At ito nga po ang kanilang Honda Navi na masasabi nga po nating medyo kakaiba. Kasi nga yung mga ganyang datingan, dikambyo talaga yan. Tapos automatic pala siya. Matic na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po talaga ang nagulat sa ginawa ni Honda. Ito kasi yung motor na hindi nila inaasahan na dadalhin sa Pilipinas. Yung mga motor na inaasahan nila, yun tuloy ang hindi nilabas sa Pilipinas. Kung sa bagay wala naman bago dun, malakas din talaga trip nila. Pero alam nyo ba? Syempre hindi pa. Kalalabas pa lamang ng Honda na video sa Pilipinas, agad na siyang tinapatan ni Keyway. Yes po, sapagkat naglabas nga din po sila ng isang motor na masasabi nga po nating may pagkakahalintulad nga din po sa Honda Navi. Pero ito nga po yung malupit kasi hindi lang nila basta tinatapatan, hinihigitan. Kung yung Honda Navi nga po 110cc lang, yung nilabas naman ni Keyway 150cc. At ito na nga po ang kanilang Keyway Minix 150. Yung itsura pa lang niya, may pagka Honda Navi na talaga. Pero kung ikukumpara naman doon sa Honda Navi, medyo may pagka modern na rin itong isang to. Pero siyang siya talaga. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Keyway Minix 150 na mayroong 149.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.11 horsepower, 7,500 RPM, 9.3 Nm of torque at 6,000 RPM. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 9 liters fuel tank capacity na medyo may kalakihan nga din po. Kaso lang wala tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero wala naman pong problema doon. Pag sumempa lang kayo ng problema doon. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 118mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 111 kilograms. Considering nga po na siya ay isang mini bike, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan nga po natin yung headlight niya, ibang iba siya kumpara doon sa headlight ng Honda Navi. Katulad ng sinabi ko kanina, medyo may pagka modern talaga itong Minix na ito. Parang may hawig siya sa mga headlight ng CF Moto tsaka KTM. Ganon siya kaangas. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka full digital na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At syempre present nga din po dito sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin naman natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. So regarding nga po sa kanyang presyo, wala pa po tayong idea.
kasi wala pa naman ito sa Pilipinas. Pero malaki po talaga ang tsansa na ilabas yan sa Pilipinas. Kasi nga po, may Kiwi na brand po dito sa atin. At nga pala, katulad nga po doon sa Honda Navi, itong Kiwi Minix 150 ay automatic din po. Baka kasi akala ng iba may cambio siya. Automatic po siya. Kaya antayin nyo lang, makakalapag din yan dito. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.